Magandang hapon po sa ating lahat. Alamin natin ang update patungkol dito sa binabantayan natin na si Bagyong Jenny as well as kung ano magiging panahon natin sa susunod na 24 oras. So ayon sa ating latest satellite image, as of 3 p.m. kanina ay lumabas na ng ating Philippine Area of Responsibility itong binabantayan natin na si Bagyong Jenny. And as of 4 p.m. huli itong namataan sa layong 275 kilometers west-northwest ng Itbayat, Batanes na nasa labas po ng PAR. Medyo humina po itong si Bagyong Jenny na may maximum sustained winds na umaabot ng 140 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot ng 170 kilometers per hour. And sa kasalukuyan po, kumikilos ito sa direksyong westward sa bilis na 15 kilometers per hour. And kung makikita po natin sa ating latest satellite image, makikita po natin na ilang bahagi pa rin po ng Northern Luzon ang naapektuhan nitong bagyo. So although nasa labas na po ng PAR itong si Bagyong Jenny, ay nakataas pa rin ang tropical cyclone wind signal sa ilang bahagi ng Northern Luzon area. Meanwhile, nakikita po natin southwest monsoon ay nakaka-apekto rin po sa ilang bahagi din ng Luzon area. So magpapatuloy pa rin po yung cloudy weather conditions na may kasamang kalat-kalat mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. For Bicol region naman, sa Visayas as well as Mindanao area, nakikita po natin wala po masyadong makapal na kaulapan na magdadala ng malawakang pag-ulan sa mga nasabing lugar. Kaya fair weather conditions po tayo. Meron lamang po tayong mga tsansa ng isolated rain showers or thunderstorms. Usually nangyayari po yan sa hapon or sa gabi. And currently, meron din po tayong binabantayan na low pressure area nasa labas ng ating PAR. Although sa ngayon po, wala pa itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa, ngunit posible itong pumasok ng ating PAR by this coming weekend. Kaya continuous pa rin po yung monitoring natin. So alamin naman po natin yung areas kung saan nakataas pa rin yung tropical cyclone wind signals. So yung areas po na nakataas yung tropical cyclone wind signal number 2 ay yung areas na highlighted in yellow. So sa northern portion ng Batanes as well as Itbayat. Meanwhile, signal number 1 naman ay nakataas pa rin sa areas na kung saan naka-highlight ng light blue. So makikita po natin sa nalalawing bahagi ng Batanes, Babuyan Islands, as well as sa northern portion ng Apayao, northwestern portion ng Cagayan, at sa northern portion ng Ilocos Norte. So yung areas po na kung saan nakataas yung tropical cyclone wind signals, inaasahan pa rin po natin mararamdaman yung malalakas na hangin na dulot na epekto nitong si Bagyong Jenny. Then pagdating naman po, besides po yung malalakas na hangin na dala ni Bagyong Jenny, meron din po tayong gusty conditions or malalakas na hangin na posibleng dala nitong enhanced southwest monsoon sa ilang lugar sa Luzon area. So particularly sa southern portion ng Aurora, sa Romblon, portions ng Calabarzon, portions ng Metro Manila, portions ng Bataan as well as portions ng Bicol region. Inaasahan po natin for today until tomorrow, makakaranas pa rin po tayo ng gusty conditions sa mga nasabing lugar. Pagdating naman po sa mga pag-ulan from today until tomorrow afternoon, ito po yung area na makaranas po ng 100 to 200 mm accumulated rainfall dulot po na epekto nitong si Bagyong Jenny. So asahan pa rin po natin ang malalakas na mga pag-ulan sa lalawigan ng Batanes.